Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 4, 2025, Martes ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo, chapter 12, verses 1 to 4. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa at pagninilay mula sa unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo. At dito nga po sinasabi sa atin na ang mga saksi ay tapat sa kanilang tungkulin bilang mga anak ng Diyos at tayo rin po ay tinatawag na sumunod sa kanilang mga halimbawa. Maraming tao na po ang nabanggit sa sulat na ito na pwede nating paghugutan, pwede nating gamiting influencer sa buhay natin dahil ang kanilang mga karanasan noon ay mga karanasan pa rin ng mga tao sa ngayon. Maaring madali tayong makaka-relate sa mga sitwasyon nila dahil ito rin ang karamihan sa nagiging kalagayan ng mga tao ngayon. Maraming pagsubok, maraming tukso na talagang sumusubok sa ating pong katapatan sa Diyos. May mga tao sa ngayon at talagang nahihirapan dahil napipressure sila o prinipressure ng mga tao sa kanilang paligid. Gusto naman natin talaga na maglingkod sa Diyos. Gusto naman talaga natin na maging tapat sa Diyos. Kaya lang sadyang nagiging mahina tayo dahil nga sa mga taong nakapaligid sa atin o pwedeng may kaakibat na pananakot o kaya naman na iipit tayo sa mga pagpipilian natin ng mga desisyon. Pero ganun pa man, tandaan natin na may mga tao nang dumanas ng mga nararanasan natin ngayon. Pero sila po ay nanatiling tapat sa kanilang pangako sa Diyos at umabot sa punto na inialay o kinuha ang kanilang buhay dahil lamang sa pananampalataya. At sa sinabi din dito sa ating unang pagbasa, baka lang po yung ating mga nararanasan ngayon ay hindi pa talaga ito yung inaasahan sa atin. Marami kasi mga problema tayong nakakasalamuha, marami tayong problemang nararanasan ngayon na hindi pa talaga usapin ito ng pananampalataya. Kaya nga sabi dito, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Yun nga lang, gaya nga ng patuloy natin na pinagninilayan, marami kasi sa atin din yung nawawalan na ng tinatawag na sense of sin. Yung hindi na natin inaaring kasalanan ang ginagawa natin ngayon dahil pwedeng sabihin na normal naman, marami ang gumagawa. Parang ninonormalize na kasi natin yung kasalanan at sinasabi natin na okay lang yan. Pero dito nga po,
Nawa sa ating mga nakakapakinig nito ng mga salita ng Diyos, nakakadalo sa misa, mapa-physical man o online, ay magkaroon nawa sa atin ng dating o yung tinatawag na magkaroon ng kirot sa ating mga kalooban na kapag naririnig natin ang mga salita ng Diyos, iniuugnay natin sa ating mga nagiging gawain, mga sinasabi, mga iniisip, ma-realize na medyo may mali. Talagang sumasalungat tayo sa mga kautusan ng Diyos. At ang pagsalungat sa kautusan ng Diyos ay isang malaking kasalanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.